Welcome back for another vlog. For this video, mag-install tayo ng Evotech frame slider, no? So, sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung original from Evotech kasi po medyo naging common sa atin yung Evotech na alam natin yung galing sa Shopee or Lazada, no? So, ganito po yung itsura ng original na Evotech. Ganito po yung packaging niya. So, lahat po ng Evotech, premium po yung packaging maliban sa premium yung quality ng mismong item, no? So, maya-maya po papakita ko isa-isa kung ano yung included dito, no? Para may idea po kayo kung ano yung mga kasama. Kasi po, usually nakikita ko sa market, may mga nagbebenta sinasabi Evotech, no? Pero hindi naman po original. So kumbaga, ang mahal ng benta nila, parang nahiya na si Satanas sa mga ginagawa nila, no? Kumbaga hindi na makatarungan yung presyo. Sobrang mahal pero fake po yung binibigay sa mga customer. So ito for awareness, no? Ganito po yung quality ng mga bolt ng Evotech. Meron po silang engraving dun sa ulo, no? Meron po silang parang Evotech performance na logo, no? So itong pong mga washer, ganito po yung itsura nila, no? Napaka-precise po ng quality, wala pong sumusobra. Then ito shock absorber na washer. Kaya napapansin nyo may nakasulat dyan na shock absorber. So ganyan po yung original, no? Pang Honda CB650R 2024 model E-clutch, no? E-clutch specific po. Ito po yung mga parang baso, no? Meron din silang branding doon sa likod. Then kung napapansin nyo, yung mga accessory kagaya niyan, sobrang ganda ng quality, wala pong imperfection. Talagang perfect quality sila, no? So again, ganito po yung original, no? Wag po kayong magpapabudol doon sa mga nagbebenta ng overpriced na peke. So nasa 3,000 plus lang po yung mga peke nito, no? Ito pong original na to, nabili ko siya 19,800 pesos, no? So yun po yung presyo niya, wala pong discount kasi po nung nabili ko ito bagong labas siya, no? Actually yung motor natin naka-crash bar na siya, pero nung nakita ko to, gustong-gusto ko siya kaya po binili ko. So papalitan ko yung crash bar at ito yung ilalagay ko, no? Bale, yun po yung common dilemma pagka po bago yung motor, wala pang ibang accessory na available. So under development pa to nung bumili ako ng crash bar. So ayan, tinanggal ko lang yung crash bar. Mas maganda, no, lulubakin nyo yung mga bolt pagka mainit yung makina kasi meron pong mga thread locker yan. Then lilinisan ko lang yung mga thread natin sa engine, no. Tapos ipe-prepare ko na yung motor, tatakpan para maiwasan magasgasan in case na may mahulog or may matamaan, no. So ganyan lang po. Yung pagtanggal dun sa crash bar natin, kabilaan, i-undo lang yung mga bolts, no. Then itong pag-install naman, may mga spacer po yan, hindi naman po kayo malilito, no. So i-share ko lang kung ano yung mga pinaka nakakalito dito. Yung nakakalito lang dito is yung spacer nung parang baso, no, yung bilog. So yung pinakamahabang spacer po, yun po yung ilalagay dun sa left. Bale, driver's perspective, no, left side po. So kumbaga, hindi yung sa e-clutch side yung merong mahaba na spacer, hindi po, yung sa kabila po. Kasi pag tinignan nyo ng malayuan yung motor, hindi po balance pag nilagay yung mahabang spacer doon sa may e-clutch, no. So ganun po, pati po doon sa manual nito, ganun po yung pagkaka-install. So ayan, no, nilalagyan ko siya ng thread locker. Siyempre, best practice po tayo. Then pagka nalagay nyo na yan, yung mga baso na lang yung kailangan yung ilagay. Siyempre, ito torque wrench din natin lahat yung mga bolt dito, no, para safe na safe tayo. And of course, thread locker din. So after nyo malagay itong baso, all goods na. So yun lang po. Gusto ko lang i-share sa inyo na ganito yung presyo niyan at ganyan yung quality. Maraming salamat po.